May error ba ang Bible natin? May mga mali ba sa Biblia? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Now, bago po tayo magsimula, gusto ko po nang batiin si Bani Malteso and Villafe Rosario, bagong nag-join sa ating YouTube channel, no, sa mga members natin. Now, yung topic po natin ay inerrancy. Pag sinabi po natin inerrancy, ito po yung katuruan na yung Biblia walang error, kaya inerrancy. So, pag sinabing inerrancy, ang pinag-uusapan po natin yan ay truthfulness ng Biblia. Ibig sabihin, yung Biblia totoo, walang mali, at mapapagkatiwalaan talaga natin. So, inerrancy refers to the belief that the Bible, in its original manuscripts, is without error in all that it affirms. Importante po yan, no, na yung Biblia wala siyang error sa lahat ng kanyang ina-affirm o sinasabi, whether about history, science, or theology. The scripture is wholly reliable because it is inspired by God. Kinasihan ng Diyos yung Biblia, who is perfectly truthful. This truth assures us that the Bible can be trusted in every area of life. As believers, bilang mga mananampalataya po, we can stand firm on the promises, commands, and teachings of God's Word, knowing that it is both completely true and sufficient for our faith and practice. So pag sinabi po nating inerrancy, yung Biblia ay walang mali sa lahat ng sinasabi nito. Sabi po rito ni Jesus Christ sa John 17:17, nung nananalangin siya, sabi niya sa kanyang Ama, sanctify them by the truth. Your word is truth. Ibig sabihin ng sanctify, linisin, kumbaga baguhin sila araw-araw sa pamamagitan ng iyong katotohanan, at ang iyong salita ang katotohanan. So, ang tanong po, ano po ba yung word of God dito? Yung word of God na nanggaling mula sa Diyos. Kung sinasabi ng ilan na yung Biblia natin ay nakorrupt na at hindi na salita ng Diyos, so nung sinabi ni Jesus Christ na your word is truth, ibig sabihin wala na pala ngayon, hindi na available kasi wala nang word of God ngayon. Pero tayo po ay nananampalataya na preserve po ng Diyos yung kanyang mga salita. At ito pong John 17:17 by extended application ay applicable po sa atin ngayon na nagbabasa ng salita ng Diyos. Sanctify them by the truth, your word is truth. So ito po yung una nating katuruan ngayong araw. Inerrancy applies to the original manuscripts. Ibig sabihin po, yung inerrancy, yung katuruan, yung doktrina, na yung Biblia ay walang error, walang mali, ito ay applicable sa original na manuscript na sinulat ng mga apostol. Kagaya nila Jeremiah, kagaya nila Apostol Pablo, Apostol Pedro, Apostol Santiago, sa mga propeta sa Old Testament, Jeremiah, Ezekiel, Isaiah, maging si Prophet Moses. Sabi po rito sa 2 Peter chapter 1 verse 21, for prophecy never had its origin in the human will, but prophets, kagaya nila Moses, nagsulat si Moses ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. So, but prophets, though human, kahit tao lang sila Moses, Jeremiah, Ezekiel, Isaiah, maging si David, they spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Ibig sabihin, sila ay nangungusap sa pamamagitan ng kanilang mga sulat, sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ibig sabihin, yung kapahayagan ng mga propeta, sila Obadiah, si Zephaniah, Zechariah, Malakay, lahat ng mga propeta sa Old Testament na nagsulat, lahat ng kanilang kapahayagan ay hindi mula sa kanila, kundi mula sa Espiritu ng Diyos. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya naniniwala po tayo, lahat ng sinulat nila Jeremiah, halimbawa si Apostol Pablo, sumulat ng Romans, yung original na lumabas doon sa tinta ng kanyang panulat, yun po ay walang error, walang mali. Now, nagkakaroon lang po ng variance or error kapag kinopya na. Pero, mga kapatid,
Huwag niyo po yung isipin na maliligaw tayo, mapapahamak tayo, ay may mali na pala sa Bible. Kasi ang mga mali lang naman po na mga kumopya, mga letra. Alam niyo po, mga faithful po yun. Kasi alam nila, this is the word of God. Alam nila, galing to sa Diyos. Nangusap ang Santong Espiritu sa pamamagitan ni Apostol Pablo. So yung sinulat na Romans na Apostol Pablo, pag kinopya nila yan, talagang maingat na maingat. Pero dahil tao lang tayo, kahit maingat na maingat tayo, minsan, kahit nga tayo, pag kinopya natin yung libro, sinulat natin, minsan nakakalimutan natin yung comma, nakakalimutan natin yung period, nakakalimutan natin yung minsan yung spelling. Noong unang panahon po kasi yung spelling, hindi ganun ka-importante. Kaya po nagkakaroon ng variance. Hindi po natin sinasabi na error kundi variance. Kasi mga tao noong unang panahon, hindi naman ganun kahalaga sa kanila yung spelling. Hindi kagaya mga Pilipino, talagang spelling, kailangan tama. So nagkakaroon sila ng mga variance, ibig sabihin pagkakaiba-iba. More than that, yung mga sinulat ni Apostol Pablo, tinatranslate pa yan sa ibang mga lingwahe. Kaya syempre, pag English, tinagalog mo, nagkakaroon ng mga differences. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na salita ng Diyos yun. Yung Biblia natin na Tagalog, hindi ibig sabihin, hindi na salita ng Diyos yun. Kasi nga, sasabihin ng iba, Greek sinulat ni Apostol Pablo yung yung kanyang mga writings Ngayon, Tagalog na. Ibig sabihin, hindi na salita ng Diyos yan. Mali po. Salita pa rin ng Diyos yan. Kumbaga, yung idea sa Greek, sa sinulat ng mga apostol, tinagalog lang natin. So, inerrancy applies to the original manuscripts. Number 2, inerrancy means the Bible has no error. Again, pinanghawakan po natin yung 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17. All scripture is God-breathed. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ibig sabihin, may Santong Espiritu talagang kumilos para maisulat yung mga binabasa natin ngayon sa Biblia. And number 3 po, inerrancy is rooted in the character of God. Yung inerrancy po, naniniwala tayo na walang mali yung Biblia, kasi po ito ay rooted sa character ng Diyos. Sabi po sa Psalm 12:6, the words of the Lord are pure words. Bakit po pure words? Bakit po dalisay, pure yung salita ng Diyos? Kasi yung Diyos natin ay pure. Yung Diyos natin ay banal. Yung Diyos natin ay walang pagkakamali. Kaya yung salita niya, wala rin pagkakamali. Ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita, gaya ng pilak na sinubok sa hurno sa lupa, na 7 ulit na dinalisay. Ibig sabihin, walang kapintasan. Yung salita ng Diyos, pure, walang kapintasan. Kasi yung Diyos natin, walang kapintasan. He is holy and pure. Psalm 119 verse 160, the sum of your word is truth, and every one of your righteous rules endures forever. Ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan, at bawat isa sa iyong matuwid na batas ay nananatili magpakailanman. Kaya naniniwala po tayo na yung salita ng Diyos mula sa Old Testament, nakasulat po sa Hebrew yon, hanggang sa New Testament na nakasulat sa Greek, lahat po yan ay preserve ng Diyos hanggang sa kasalukuyan. Kahit pa po yan i-translate sa Tagalog, nakapreserve pa rin po yung salita ng Diyos. Translate lang sa Tagalog para mas maintindihan natin. So, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay, mga kapatid? Number 1 po, trust that God has preserved His Word. Magtiwala po tayo na yung Diyos natin, siya yung nangusap sa Old Testament, nangusap sa New Testament, sa mga propeta at sa mga apostol. Yung pangungusap ng Diyos sa kanila ay naisulat sa Biblia, na preserve sa kapanahunan natin ngayon, na binabasa natin ngayon. Kaya po pag nagbabasa tayo ng Biblia, Old Testament and New Testament, binabasa natin yung nasa isip ng Diyos, yung nasa puso ng Diyos. Isipin natin, love letter to ng Diyos sa atin. Binabasa natin yung damdamin ng Diyos. At dito po matutunghayan natin sa Biblia kung ano yung nais ng Diyos na gawin natin, isa buhay natin, isa isip natin, at isa puso natin. By the way, kung gusto niyo po ng mas malalim na talakayan po, panoorin niyo po itong sa YouTube po, Did the earliest Christians believe in inerrancy? Yung mga unang Kristiyano ba, naniniwala sila na yung Biblia ay walang mali? Kasi po yung term na inerrancy, bagong term lang po yan. Kumbaga, that's how we describe the nature of the Bible. Pero ang tanong po,
yung mga unang Kristiyano ba, naniniwala na sila na yung inerrant yung Bible? Ibig sabihin yung Biblia ay walang mali. So, ito po, maganda po ito. Kasi dito, nagbabanggit siya ng mga leaders, Christian leaders in the past, na talagang naniniwala na yung Biblia walang mali. So, yung inerrancy po, hindi po yan bago na konsepto, kundi konsepta na ng mga sinaunang Kristiyano pa lamang. So, let's go to point number 2. Discover the heart and mind of God. Pag nagbabasa po tayo ng Biblia, mga kapatid, nadidiscover natin ano yung mahalaga sa puso ng Diyos. Ano yung tinitibok ng puso ng Diyos. Pag nakita mo sa Biblia na napakapasensyoso ng Diyos sa kanyang bayan kahit na antigas ng ulo nila. Tayo, antigas ng ulo natin pero hindi tayo pinupuksa ng Diyos right away. Pag nagkakasala tayo, bigla na lang tayong pinaparusahan. Hindi naman ganun yung Diyos sa atin eh. Pag nagbasa tayo ng Biblia, mauunawaan natin yung nasa puso ng Diyos. Na ayaw ng Diyos na tayo nasasaktan. Ayaw ng Diyos na tayo nahihirapan. Hanggat maaari, magpapasensya yung Diyos sa atin. Hanggat maaari, tatawagin tayo ng Diyos manumbalik sa Kanya. Kahit na antigas ng ulo natin, patuloy tayo nagre-rebelde sa Diyos. Kaya napakaganda po, pag nagbabasa tayo ng Bible, madidiscover mo yung nasa puso ng Diyos eh. The way siya makirelate sa bayan ng Israel, the way siya makirelate sa church, the way siya makirelate kila Abraham, Isaac, Jacob, David, at mga hari sa Old Testament. So, discover the heart and mind, pati kaisipan ng Diyos. Ito po, pag nagbabasa po tayo ng Biblia, isipin po natin, binabasa natin yung isip ng Diyos. Kasi po ito ay mula sa kaibuturan ng puso at isip ng Diyos. And number 3 po, live according to the principles of God. Sabi po rito sa James chapter 1 verse 22, do not merely listen to the word. Sa time po natin ngayon, hindi lang tayo nakikinig ng salita ng Diyos, tayo rin ay nagbabasa ng salita ng Diyos. So, pwede natin i-translate na, do not merely read the Word of God and so deceive yourselves. Do what it says. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan o binabasa lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Niloloko nyo lang yung sarili nyo kung nagbabasa kayo ng Bible, alam nyo salita ng Diyos yan, pero hindi naman tayo namumuhay ayon sa salita ng Diyos. So napakahalaga po mga kapatid, live according to the principles of God. At ang maganda po nito mga kapatid, pag tayo po'y nabubuhay ayon sa prinsipyo ng Diyos, ayon sa panuntunan, ayon sa mga batas at ayon sa mga kautusan ng Diyos, tayo po ay dinadala nito sa sentro ng kalooban ng Diyos kung saan matatamasa natin ang pabor at biyaya ng Diyos. Sapagkat ang kautusan ng Diyos ay hindi yan patungo sa kapahamakan, kundi patungo sa pabor at pagpapala ng Diyos. So, live according to the principles of God. Now, para po sa ating discussion, since the Bible is the preserved love letter of God, since yung Biblia po mga kapatid, ito ay preserve ng Diyos na love letter sa atin. Tanong po, gaano po ba natin dapat kadalas binabasa yung salita ng Diyos? Ang problema po kasi sa iba, no? Parang inaalikabukan na yung mga Bible nila. Pero alam niyo po, pag yung mga panahon na may nanligaw sa inyo, nung kabataan ninyo, minsan yung love letter nila talaga babasahin mo 10 times, 20 times, 30 times. Sa sobrang kilig mo, ayaw mo nang bitawan yung love letter. Binabasa mo nang paulit-ulit. Alam niyo po, sana ganun din yung approach natin pagdating sa Biblia, no? Yung kinikilig ka, ayaw mong bitawan yung Biblia, todo basa ka, ayaw mo pinapaulit-ulit mo yung pagbasa, no? Sana ganun po yung treatment natin sa ating mga Biblia. So, ito pong discussion, sagutin po natin sa discussion groups po natin. Now, mamaya po gagawa po ako ng video, papaliwanag ko po yung iba't ibang translation, bakit may iba't iba tayong translation, bakit ang daming versions ng Bible, at inerrant pa rin ba yung Bible kahit na ang daming mga bakit marami mga, sinasabi kasi ng iba, marami ng mali dyan sa Bible, tinan mo, ang daming revision, ang daming version, ang daming translation, kahit sa Tagalog, napakaraming translation. Papaliwanag ko po yan kung bakit. Now, samahan niyo po ako sa panalangin. Lord, thank you for your word, which is inerrant and full of truth. I am grateful that I can trust
your scriptures completely, knowing that they are reliable in every area of life. Help me to live in accordance with your word, allowing it to guide me in all my decisions, actions, and relationships. May your word strengthen my faith and shape my thoughts and desires. I commit to standing firm on your promises, knowing that your truth never changes. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin para sa devotion natin na ito, si Brother Rolly. Pagpalain ka ng ating Panginoon kapatid. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow.